So ano ang pwede nating gawin at maipayo sa ating mga pasyenteng may hypertension tungkol dun sa heat stroke? Since napaliwanag po natin, Doc, yung ultimate na ayaw natin kasi, Doc, is magkaroon po ng dehydration, magkakaroon po tayo ng circulatory collapse. Paano po yan, Doc? So dapat po natin pong sabihan yung mga pasyente natin, una sa lahat, uminom ng sapat na tubig. Kahit hindi po sila nauuhaw, uminom sila ng sapat. Now, ito po dapat may disclaimer po. Sa mga pasyente naman pong may sakit sa puso, may heart failure, for example, wag naman po tayo uminom ng lubos-lubos kasi pwede naman pong magkaroon pong problema sa hapo po. So, dapat ikonsulta pa rin sa inyong mga doktor. Pangalawang advice po, Doc, ay mag-ingat po sa tamang kain. Inom lang po ng alat. Kasi sinabi natin, yung alat po, pag sobra, pwede po magkaroon ng alta presyon. Pag bawas naman po yung alat, pwede po mag-dehydration. So, ang magandang gawin po natin, balansihin pa rin natin yung atin pong pag-inom at pagkain ng mga alat na pagkain. Pangatlong advice po, Doc, is syempre po, tandaan natin kung kailan pinakamainit. So, dapat po, between 10 a.m. hanggang 4 ng hapon, maaari pong dapat nandoon po tayo sa atin pong opisina o dapat sa bahay, sa malamig na kwarto, kung maaari po may ventilador kayo para po tayo po ay makaroon po ng sapat po na proteksyon sa mainit po na panahon. Next po, dapat po datin, Dok, sumuot ng mga magaan lamang po, breathable clothing, light clothing, para hindi po masyado pong mag-absorb ng init po, Dok, no? Tapos panglima, sa mga pasyenteng nagmi-maintain ng mga alta presyon na gamot, dapat po ninyo pong ituloy pa rin yung mga gamot ninyo. Huwag po kayo basta-basta pong tumigil ng inyo pong mga gamot kung hindi po sinabi ng inyo pong doktor. Next pong advice, sa mga pasyenteng nag-exercise, isipin nyo po dapat yung oras po ng inyong pag-exercise. Maari pong mas maganda, madaling araw, or sa gabi na po, para po hindi mo masyadong mainit. So, mahalaga po is mag-take din kayo ng break, huwag po kayo masyadong magpagod, at i-monitor natin palagi ang blood pressure po natin mas madalas, lalo na po ngayon sa mainit na panahon. So, tandaan po nila, Doc, yung mga red flags kung tinatawag po natin. Yung mga red flags na to, ito yung mga simptomas po, Doc, na dapat po hindi po nila po binabaliwala. Isa po dito, Doc, is yung hilo. Yung hilo po kasi, Doc, later on, pwede po siyang maging sanhi ng pagkawalan ng malay. Ayaw natin po yun. Pangalawa po, Doc, ayaw natin po ng sakit sa dibdib. Kabog sa dibdib, pwede maging sakit sa dibdib. So, we don't want chest pain na baliwalain po nila. Pangatlo po, Doc, is ayaw po natin po silang magkaroon po ng pagbagsak ng kanyang blood pressure, magkaroon silang circulatory collapse. So, dapat po, Doc, bago pa po mangyari mga ito, dapat ugaliin po ng mga pasyente natin pong magkonsulta sa kanila pong mga doktor. So, tandaan, mga kabarangay BK, dapat po tayo maging maingat sa mga red flags na ito bago pa sila magkaroon ng risk para magkaroon ng organ failure po.